Hello, good afternoon. Meron lang po ako gustong i-share sa inyo. Comment po yan dito sa aming comment box. Isa po siyang silent viewer, si Ruichiro. Meron po siyang katanungan ng sabi niya, Ate Tisay, ano po ba ang gagawin kapag yung kabilang tindahan nyo pilit ginagaya ang inyong paninda? Kung ano yung mabenta, ayun, meron din sila. Para sa akin, ang unang mararamdaman ko dyan kapag ganyan nga may gumagaya sa ating paninda, unang-una ay galit tsaka inis. Kasi nga, sa dami naman ang pwedeng itinda, kung bakit ano pa yung paninda mo, yung pa ang gagayahin. Pero dahil nga kapag negosyante ka at negosyo, hindi mawawala talaga yung competition, yung kakumpetensya. Kaya kailangan lagi tayong handa sa ganyan. Tulad nga namin matagal na kaming nagtitinda. At dun nga sa lugar namin na yun, pioneer na po tayo. At pilit pong ginagaya ang ating paninda. Unang-una, may mga gumaya na rin na dalawa yon. Halos kumbaga sandwich tayo. Meron sa unahan, siguro mga medyo malayo-layo rin naman konti yung pagitan doon sa pwesto ko. Tapos meron sa susunod, so parang napagitnaan tayo. Pero ayun nga, kung ano yung meron tayong paninda, meron din sila. Nung una, may inis ka dahil ba't ganon? Ngayon, syempre, sa halip na yung customer nun, yung benta nun sa'yo, so baga, mababawasan dahil nga yung iba, mapapabili rin sa kanila. Pero syempre, iba-iba naman po yung diskarte natin sa pagtitinda. Kaya hindi po tayo naaalarma. Unang-una kasi, tayo mismo ang nagbabantay ng ating tindahan at meron lang tayong kasamang tindera. Sila kasi, yung mga gumaya na yon, pinagkatiwala lang yan sa mga tauhan nila. So magugulat na lang ako, mga ilang buwan lang, pagtingin ko wala na. Iba na yung tinitinda na ulit doon, iba na yung may-ari, kumbaga, hindi nagtagal. Kaya, yun ang masasabi ko na, kung meron talagang gagaya ng paninda nyo, mas galingan nyo pa yung diskarte nyo, mas galingan nyo kung ano yung pwede nyong idagdag na paninda. At saka kung matagal na rin naman na kayo nagtitinda, talagang mas kayo pa rin ang pipiliin ng mga customer, lalo na kung marami na kayong suki. Tulad nga sa amin, so nawala na yung dalawa na yun na napagitnaan tayo. Meron na naman ulit pumalit. As in malapit na malapit lang talaga. Ilang hakbang lang sa pwesto ko. Siyempre, yun nga, may inis ka. Bakit ganon? Ganyan. Pero wala tayong magagawa. Ganon talaga ang buhay. Hindi mawawalan yung mga gaya-gaya po tumaya. Parang hindi sila nahihiya na mismong tapat mo, katabi mo. Kung ano talaga yung paninda mo, magtatayo sila ng ganon. Yun na lang, nasanay na lang ako nang may gumagaya sa ating paninda. Pero masasabi ko nga na iba pa rin yung dating sa amin. At least yung benta namin hindi naapektuhan. Kung ano yung benta namin nung mga time na wala pa sila, ganun pa rin naman yung benta natin at nadadagdagan pa naman. Unang-una kasi nga, sanay na tayo sa mga ganung paninda. Sila mga baguhan pa lang, minsan yung customer na mapapapunta sa kanila, akala nila yun yung pwesto ko dahil nga magkaparehas ng paninda. Pero nagagalit sila, bakit daw ganun kamahal? Siyempre, hindi nila paalam kung anong magkano yung presyo, magkano yung bentahan. Siguro, siyempre, naguhula lang sila dahil nga hindi pa sila sanay sa ganung paninda. Kaya, sabi ko, bakit kayo nagre-reklamo sa akin? Hindi kayo magreklamo sa kanila. Bakit ang mahal ng paninda nila? Sabi ko, dun kayo bumibili. Tapos magre-reklamo kayo sa akin. Kasi ang mahal-mahal Sabi, ganyan. Sabi ko, at saka akala namin kasi sa'yo yun. Ganun yung mga litanyang naririnig namin. Tapos, malipasan lang ng ilang buwan, meron na naman gumaya doon sa tapat namin mismo. May laruan, may mga accessories, school supplies, as in talaga, kung ano yung meron ako, meron din sila. Pero tinanggap ko na, kasi kailangan may pagtanggap tayo Kaya ang ginawa ko na lang, sige, matira matibay. Pero, nasasabi ko, na mga ilang buwan din, nasasagap ko na lang na
gustong ibahin yung paninda nila. Gusto raw gawing kainan, ganyan, nababalitaan ko lang. Kasi nga, bumibenta lang, minsan wala pa raw 1,000, wala pa 2,000. Mahal-mahal ng upa nila. Yun ang pagkakaiba ko dahil, bagay, 16K namin, mura pa yun. Kesa sa kanila na 25K. Siyempre, sasahuran mo pa yung tauhan mo. Gagamit ka pa ng kuryente, tubig. So, magkano na yun sa isang buwan? Tapos, bebenta ka lang ng ganon. Di tatagal ang negosyo mo. Kaya namin, sa akin naman kasi, dahil well manage ko, ako yung bantay, ako yung talagang nagbabantay doon, nalalaman ko kung ano yung mga kailangan ng customer, namomonitor ko ng bonggang-bongga yung ating tindahan, unlike yung sa mga gumaya na yan inaasa lang sa tauhan, iba pa rin talaga. Kaya, gayahin ang lahat nila ng paninda ko, hindi nila magagaya yung diskarte natin. Yan lang po ang lamang ko sa kanila. Kaya ikaw, Ruichiro, kung na-experience mo yung ganyan, na ginagaya ang iyong paninda, hayaan mo na lang. Ipagpasa Diyos mo na lang. Basta ang gawin mo, ayusin mo yung pagtitinda mo, dagdagan mo pa kung ano yung mga talagang kailangan ng mga customer mo, at maging magiliw ka na lang sa mga customer. Iwasan na lang yung pagiging masungit, iwasan na lang yung pagiging, yun nga, minsan yung overpricing mo, baka mahal yung presyo mo, kailangan ano ka rin sa mga iba dyan, kung alamin mo rin yung mga presyo nila. Pero hindi naman porket na may gumagaya sa'yo, bababaan mo na yung presyo mo. Sa akin kasi, kung ano talaga yung presyo ko, kahit nung wala pa sila, ganun pa rin yung presyo ko, hindi ko siya binabago. Para lang masabi mo na sa'yo bibili yung mga customer mo. Hayaan mo sila kung mura yung bentahan nila, sino ba malulugi? Sila rin naman. Ayan lang po may advice ko sa mga kapwa ko, negosyante dyan. Hayaan na lang natin yung mga gumagaya-gaya dyan. Kasi kung ikaw rin lang nagagaya ka, mas pagbutihan mo. Kailangan mas lamangan mo pa yung ginagayahan mo. Ganun lang yun. Kaya, wag po tayong ma-discourage, kundi accept natin to bilang challenge sa atin. Ako nag-challenge na lang ako sa mga gumagaya sa atin dyan. Talagang mas lalo ko na lang pinagbubutihan, inaayos ko lalo yung ating tindahan. Ayan. Ayun lang. Bye-bye. And sana may natutunan naman po kayo sa aking topic. Bilang negosyante, almost 30 years na tayong negosyante, kaya alam na po natin yung mga pasikot-sikot dyan. Bye-bye and God bless and happy selling po sa ating lahat, na kahit ngayon walang pasok at matumal, kahit paano hindi naman po tayo nasisiro at meron pa rin po tayong pumapasok na benta dahil nga tayo ay masipag, matyaga, kaya hindi po tayo bumibigay. Tayo ay hanggang ngayon matibay, matira matibay. Bye-bye.